O ito ang sabi ni Inday Sara sa sinasabi ni Kongkun. Ha? Kongkun, pakinggan mo to. Sabi mo may pangarap si Inday maging presidente. Ito sagot niya. The presidency of 2022 was mine already. Nanalo na ako sa surveys, lahat ng tao solid na, united na for my candidacy. Pero I gave it away because I felt I had to do some other things other than being President of the Republic of the Philippines. Pangalawa, hindi ako yung nagsabi sa kanila na magbukas sila ng investigation or inquiry in aid of legislation that is more like a political persecution and harassment of OVP personnel. So, wag nila akong i-gaslight into saying na ako ang dahilan ng kaguluhan na ito. Anong sabi? Anong sabi ni Inday Sara? Wag niyong sabihin na ako ang dahilan or yung pagiging presidente ko, yung pangarap ko maging presidente, ang dahilan ng gulo na ito, hindi. Because nanalo na ako nung 2021 pa lang. Gusto na ko ng taong, meron ka bang nakitang run bongbong run? Siguro meron, leave bongbong leave. Umalis. Pero yung run bongbong run, walang ganun, sir. Walang ganun. Si Inday Sara sana nanalo. Kung gusto lang niya maging presidente noon pa. Kaya nga sabi ko nga yung sinasabi ni Bersamin na para lang mapaupo si Inday Sara nananawagan si PRD sa sundalo, hindi, no? Hello? Inday Sara could have been president kung tumakbo lang siya. She chose not to. Ayaw niyang tumakbo kasi nga, yun nga, sabi niya, I had to do other things. Nag-file nga siya ng COC for mayor. Nagalit pa nga siya sa amin. Nagpunta kami sa Senado noon eh. Nagrarally kami, run Sara run. Nagalit siya, wag niyo nang ituloy yan. I will not run for president. Wag niyo nang ituloy yan kasi magkukos lang kayo ng traffic. Baka mamaya isisipan nila sa akin yan. Anak ng toklay kangkong, oh. Di yung pa alam lahat yan. Sabi niyo si Inday Sara gusto maging presidente. Alam mo, ako naniniwala na yung sinabi ni Amy Marcos na si Inday Sara magiging vice president nila si Bongbong. Lumapit si Amy kay Inday para gawing vice president si Bongbong. Alam niyo ba kung sakaling si Inday Sara tumakbo ng presidente, tapos si Bongbong yung vice president niya? Sabi nga ni Amy, kasi natalo si Bongbong sa eleksyon nung nakaraan, baka naman pwede ka na, tumakbo ka na ng president, kunin mo na lang si Bongbong na maging vice president mo para naman, 'di ba? Para naman meron siyang magawa sa buhay niya. Pero alam niyo kapag nanalo si Bongbong na vice president niya, if ever si Inday Sara yung presidente niya, sigurado ako tatrabahuhin nila si Inday. Tatrabahuhin nila yung si Inday, sigurado ako. Yun talaga ang target nila. Ang target talaga ng mga yan is to go back in power. Tapos, lahat ng Duterte matanggal sa landas nila for them to stay in power. Kasi ang gusto talaga niyan is mabawi lahat ng perang feeling nila kanila. They feel like ang buong Pilipinas kanila. Kaya nga sabi ko sa inyo, ito si Amy Marcos, budol yan. Budol yan. Sigurado tayo na tatrabahuhin pa rin nila. Kasi si Martin Romualdez pa rin na magiging congressman magiging Speaker of the House Kasi siya talaga yung susunod After Alan Lord Velasco, siya na talaga. Dapat tatlo silang maghahati-hati sa yung term sharing diyan sa Congress noon Si Cayetano, si Lord Velasco, at saka si Martin Romualdez Sigurado tayo. Sigurado ako na kung si Bongbong ang vice, kakanain nila yan si Inday Sara para mawala sa pwesto. Katulad din ngayon nung ginagawa nila. Tingnan mo, nanalo na sila, kinakanapan nila si Inday. Kasi nga ang gusto ng mga yan, ma-eliminate talaga yung mga Duterte. Because never, ever na
magiging pro-addict si PRD at ang mga Duterte. Never. Hindi kailanman magiging pro-corruption ang administrasyon ng mga Duterte at ang mga Duterte. Dahil mga kurakot ang mga yan, dahil may mga di umanong issue sa droga ang mga yan, tatrabahuhin nila yan si Inday para mawala sa posisyon, magkaroon ng perpetual disqualification, mawala na yan sa kanilang landas. Pati mga Duterte, masisira na yung mga pangalan nila. Tapos, Marcos Romualdez, ganun ulit yan. Back to normal yan. Stick to the plan yan. I-demolish pa rin nila yan. Regardless. Hindi ba? Presko si Inday, no? Fresh. Nakatulog ako ng medyo mahaba kagabi. So thank you. Magbigay lang ako ng update na sa inyo sa nangyayari sa taas. Magbigay lang ako ng update sa nangyayari sa taas. So hindi ko na lang din banggitin yung mga pangalan kasi nag-request din yung mga patients na huwag banggitin yung mga pangalan nila. So ang isang patient, may clearance na siya. Ang decision niya is umuwi muna sa kaibigan niya. Natatakot siya umuwi sa sarili niyang bahay. So ang decision niya, pag-discharge niya dito, ay pupunta siya sa kaibigan niya. Doon muna siya titira. And then yung isang patient, waiting siya for discharge. At ang sabi sa kanya ng private doctors niya ay lumipat siya ng hospital. So yun yung gagawin para sa kanya. Dahil po, bakit ito? Well, hindi niya nasabi sa akin. Ang nasabi lang niya sa akin ay yun yung gusto ng private doctors niya na lumipat siya ng another hospital. So, yun din yung gagawin niya kasi right now, yun lang din yung pinagkakatiwalaan niya, yung mga doktor. Tonight po siya nilipat. Nag-aantay siya na kanyang discharge and clearance. Yung contempt order kay Atty. Zaragoza, dapat po natapos yung today. Ano pong balita? Na-extend po ba or hindi na nag-lapse na? Malamang siguro wala na yon kasi nag-aantay na lang yung lawyer dito sa taas ng clearance from all the offices concerned. So likely baka considered as nag-lapse na yon. But ang gusto lang talaga ng lawyer is merong document na nagsasabi na cleared na siya. Ma'am, if we may limited your reactions sa nabanggit po ni President Marcos, ang sinabi niya, ma'am, pinag-form niya po yung pumalad na text message na nakalagay na in the larger scheme of things, Sara is an unimportant, so please do not file impeachment complaints, whether immediate or Yes, oo. Hindi naman ako mag-comment sa mga remarks ni President Marcos. But sorry, may nakalimutan ako na update sa taas. Gustong ipaabot nung dalawang patients ang pagpapasalamat niya sa inyo, sa media, kasi binantayan niyo daw sila at hindi niyo sila iniwanan. And gusto din nilang magpasalamat sa mga doctors and lahat ng healthcare professionals na tumulong sa kanila. And of course, sa mga lawyers din na nag-assist sa kanila all throughout the crisis. So, isa din yon sa mga message nila galing sa taas. Salamat daw sa inyong lahat. At dahil daw may clearance na, pwede cleared na rin daw kayo from them na umalis or iwanan sila dito. Isa sa kanila lalabas sa today. Sure. Ang isa, nakaalis na. Oo, nakaalis na yung isa. Ang isa na lang yung nag-aantay ng Possible clearance. din po lumabas today. Possible din po mag-discharge. Well, hopeful sila na merong ganon na mangyayari today. Pero I think meron ng assurance ang lawyers na mangyayari yon ang kanyang clearance and discharge today. So, nagpapasalamat. Kaya nagpadala na rin siya ng pagpapasalamat dito sa media, sa inyong lahat, sa pagbabantay, pagtulong at pagprotekta sa kanila. I'm sorry, NBI investigation, December 11. Pupunta po kayo. I'll have to run my schedule day by day kasi nagbabago siya ngayon araw-araw dahil bigla na lang may nangyayari na mga bagay kaya hindi ko magawa yung schedule ko ng malayo pa.
So we do it day by day sa ngayon, yung schedule. So hindi ko pa masagot kung pupunta ako sa December 11. Tsaka ang isang consideration dyan ay sinusunod ko kung ano yung mga sinasabi ng lawyers sa ngayon. So kung ano yung sasabihin or ano yung advice ng lawyers, yun yung gagawin ko. How about the Good Government Hearing Committee? Yes, oo. Nag-express kasi yung isa, dalawa, tatlo. Nag-express yung tatlong mga resource persons from the Office of the Vice President that they really feel safer and medyo kumakalma sila kung nandiyan ako. Ang worry ko lang is right now, wala na kasi kaming chief of staff. Affected din yung assistant chief of staff ng office. So ako na lang talaga yung naiwan sa Oh, kasi nagsipag-resign na lahat eh. 'Di ba nakita niyo yung chilling effect sa ginagawa nila kay Inday tsaka sa ginagawa nila sa mga personnel ni Inday? Lahat ng mga tao ni Inday na importante umalis. So busy ngayon si Inday. Siya na lang mag-isa eh. Wala na siyang chief of staff. Malis na yung si ano. Wala na rin yung isang abogado niya, yung abogado na taga DepEd noon, wala na din. So imagine gaano kahirap para kay Inday Sara yung gampanan yung tungkulin niya ngayon. Tinanggalan mo na siya ng budget. Nagsisialisan pa yung mga tao niya dahil ayaw nang madamay sa mga pampupolitika kay Inday. So, nakakalungkot yun. opisina to do everything. And meron ding mga year-end activities ang office. Meron din kaming mga Thanksgiving activities. Meron kaming budget utilization review dahil merong mga budget na kapag hindi nagamit, naglalapse yan by December 31. As well as yung planning for January 1. Kasi bago na yung budget by January 1. Eh, kung nakikita nyo, December na bukas, so we have just 1 month to do all those things. So, yun lang naman yung problem ko. Yun pa lang di pa kayo ng comment ng regarding po sa sinabi po ni Congressman Jay Tongkun po na kung hindi lang daw po kayo maagang nag-ambisyon. Ito na yung kay Kongkun. O, pakinggan natin ng maigi ito ah. O, ito yung sinasabi ni Kongkun na ito daw si Inday Sara ay maagang nangarap maging presidente. Bulbul talaga utak ni itong Kongkun na to eh. Siya na mag-presidente, tahimik daw. Alam mo itong Kongkun na to, mga picture pa to na nakaganon pa yan. May mga picture pa yan nakasama si PRD. Puta mga nakaganon pa yan. Idol na idol si PRD ng mga yan noon. So dito malalaman, ito sila Kongkun, sino-sino yan, sila Chua, putang ina puros mga doble cara yan. Kung sino nasa posisyon, okay, kung sino yung nasa posisyon, yun yung kanilang dinidikitan para mga linta yang mga yan eh. Kaya kayo mga taga Sambales, bahala kayo sa buhay nyo kung iboto nyo pa yan si Kangkong na yan. Unang-una, the presidency of 2022 was mine already. Nanalo na ako sa surveys, lahat ng tao solid na, united na for my candidacy. Pero I gave it away because I felt I had to do some other things other than being president of the Republic of the Philippines. Pangalawa, hindi ako yung nagsabi sa kanila, nagbukas sila ng investigation or inquiry in aid of legislation that is more like a political. So alam mo sa sinabi ni Kongkun na yun, nagsimula lang naman ang lahat ng ito noong si VP Sara ay nangarap maging presidente. So ibig mo sabihin, nagsimula yung investigasyon ninyo kay Inday dahil nangarap siyang maging vice presidente? Oh, yan yung lagi niyong tatandaan. So dito, huling-huli mo si Kongkun dito. Huling-huli si Kongkun sa kanyang statement na nung nangarap si Inday maging presidente, doon nagkaroon ng gulo. Ano yung gulo? Nag-conduct sila ng hearing in aid of legislation. So talagang si Inday Sara target nila. Kung pagbabasihan natin yung statement ni Kongkun, si Inday Sara yung target nila. Kasi ang sabi niya, nagsimula lang naman ang lahat ng ito noong nangarap maging presidente si Inday Sara ng maaga.
So, ibig sabihin, lahat ng ginagawa nyo na yan is parang hindi matuloy yung pangarap ni Inday Sara maging presidente. Tama? O, kita nyo? Huling-huli mo sa akto, huling-huli mo sa bibig etong si Kongkun. So parang inamin na rin niya, parang kinonfirm na rin niya na the reason of all these hearings and inquiry dahil si Inday Sara may pangarap naging presidente. Therefore, yung sinasabi ni Inday Sara na I am a threat sa kanilang political ambitions sa 2028, kaya nila ako ginaganito. Totoo yun. Bakit? Ulitin ko. Sabi ni Kongkun, nagsimula lang naman ang lahat ng ito nung nangarap maging presidente si Inday Sara ng maaga. So yun talaga. So it's a confirmation na talagang demolition job ito against Inday Sara in the first place. Plain and simple. I-deny nila yun o hindi, yun talaga ang plano nilang gawin. Persecution and harassment of OVP personnel. So, wag nila akong i-gaslight into saying na ako ang dahilan ng kaguluhan na ito. Kayabang-yabang niya ni Kongkun nung si PRD nandiyan dyan sa harap niya, si Inday Sara nandiyan dyan na sa Congress. Wala namang naibugay ang mga yan. Mayayabang lang sa press conference pero nung kaharap na si Inday Sara, kahit isang tanong, wala naman silang naibato. Ang kaguluhan na ito ay nagsimula sa Out of touch talaga. Out of touch talaga etong mga congressman natin. Or nagpapaka-out of touch lang sila dahil nga baka meron silang benepisyong nakukuha. Ganun lang yan. Kasi para sabihin mo na si Inday Sara nangarap maging presidente, no. Ayaw nga niya yan, sir. Tinanggihan nga niya yan, sir. Loko-loko ka ba? yun sa terrorism nila, sa harassment nila, sa threats nila sa mga personnel ng Office of the Vice President. Ma'am, clarification lang po, nag-resign na po ba si Attorney Regine? Hindi pa siya nag-resign pero nagsabi siya na mag-i-indefinite leave na siya. So, once ma-cleared siya dito, she will file an indefinite leave from the Office of the Vice President. Ang sabi ng Presidente, never say never kung mag-reconcile kayong dalawa. Ano po? I will not comment on the remarks of President Marcos sa ngayon. Thank you. Message Thank na you. lang sa mga supporters sa Edsa Shrine. Yes. Diba? Yes, oo. Well, nagpapasalamat din kami sa mga supporters namin sa EDSA Shrine. And syempre yung iba pa na kahit hindi namin supporters ay nagpapalabas ng kanilang saloobin sa mga nangyayari ngayon. Dahil nagbabantay din sila sa mga pasyente natin dito sa Veterans Hospital. And nagpapasalamat din kami sa mga tao na nasa labas ng Veterans Hospital na nagbantay din sa mga pasyente. Malaking tulong yon. Nakita rin nyo, di ba? May nagbabantay sa veterans, meron sa Liwasan Bonifacio, meron sa EDSA. Kasi hindi importante yung sobrang dami. Maganda yung madami, yes, pero hindi importante yung sobrang dami. Ang importante, yung suporta, nararamdaman. At importante, unti-unti, nananalo na tayo. Yan ang panatero, walang inuurungan. Pag tama palakpakan, pag